Bago natin simulan ang kwento, ay baka naman wag niyong skipahan ng ads ang ating video. Yun lang. Maraming salamat. At simulan na natin to. Pag alis nila Tonyo, nakangiti naman ang mga ito habang kumakaway-kaway sa kanilang pangkat. Mag-ingat kayo, Tonyo, ha? Sipatin nyo ng maigi ang daan. Baka bigla na lang kayong madapo sa mundo ng mga engkanto. Pabirong wika ni Manong Duming sa tatlong papaalis. Wag naman ho, Manong. Mahirap na kung makapasok sa lugar na yon. Sige ho, aalis na kami. Sagot naman ni Tonyo, sabay bugaw ng kabayo nitong sinasakyan. Habang naghintay sila sa oras ng pagbalik ng Dalupaho, bigla namang naiba ang kanilang usapan. Nang dumating sila Guyo, galing sa baryo. Ang dalang balita nito ay ang magaganap na pasabong sa kanilang bayan. Habang nagtipon-tipon sila kasi, lumapit sila Guyo at Ambong. Kanuli, may balita sana kaming isasangguni sa inyo. Ano yun, par? Ambong, sagot ni Nuli. Si Mang Persing kasi, yung may farm ng mga manok panabong sa kabilang baryo. Inananyayaan tayo na sumali sa paligsahan sa pamamagitan ng paglaban ng mga manok panabong. Ayon kay Guyo, ang nagngangalang Persing ay isa ding sabungero na may malapad din na manukan. At sumasali ito sa palaro na yon. At pinili nitong makipag-isa sa grupo nila Nuli dahil sa kanilang baryo ay maraming sasali din sa palaro na yon. Ang nagpapasimuno sa nasabing palaro ay ang pinunong bayan ng kanilang lugar upang makilala din ng mga taong bayan kung sino-sino ang dadalo sa nasabing palaro na yon. Totoo ba yan, par? Kung ganoon, pagkakataon na natin tong makasali. Teka nga, saang lugar ba yan magaganap? Sa kuwan, par? Sa may Santo Cristo daw? Sagot nito. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng kaibigan niya, bigla naman siyang natigilan dahil ang lugar na yon ay ang tinitirhan ng kaibigan niyang si Omar. Manong Duming, sa tingin mo, napagaling niyo na si inay? Kasi kung hindi pa, hindi na muna kami aalis. Tanong niya kay Manong Duming. Oo, iho. Napagaling na namin siya. Kaya lang, hindi pa natin nahanap ang bumarang dito. Pero wag kang mag-alala. Binigyan na namin ito ng mga pangontra. Kaya kahit buhay pa man ang mambabarang na yon, hindi ito basta-bastang makalapit sa kanya. Pwede namang ipagbaliban na muna natin ang pagtugis sa demonyong yon. Huwag mong sayangin, iho, ang pagkakataon na yan. Malay mo, magpapanala kayo at makilala ang manukan mo sa ibang lugar. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig nila ang sinabi nito, napaisip naman itong si Nuli. Dahil matagal ring bumagsak ang kanyang manukan, magmula nung inatake sila ng mga kalaban nila. Kaya nung mismong araw, naghanda sila ng mga manok panabong para dalhin sa lugar ng Santo Cristo. Dahil sasali sila Guyo, Danilo maging sila Lando. Dahil may sariling mga panabong din ang mga kaibigan niya sa kanyang manukan, kaya walang problema sa kanila ang mga panabong na kanilang kukunin. Kinabukasan, naglakbay na nga ang kanilang pangkat patungo sa baryo ni Mang Persing. Pagdating nila doon, naabutan naman nilang naghanda rin ng mga panabong ang taong yon.
Mang Pirsing, saang lugar nga ba tayo tutungo ngayon? Tanong ni Nuli dito. Ayan ba? Sa bayan ng Santo Cristo, iho. Inibita kita dahil gusto kong tayo ang magkakaisa sa lugar. Ang totoo kasi niyan, maraming sasali sa lugar na yon. Malay natin, kapag nagpapanalo tayo, ang lugar naman natin ang kilalanin ng mga sabungero, hindi ba? Sagot naman ni Mang Pirsing. Makalipas lamang ang mga minuto, naglakbay na nga sila pababa ng bayan. Kasama noon nila sila Manong Duming at si Mang Carpio dahil sa gusto din itong makita ang palarong yon. Pagdating nila sa lugar, napakaraming tao sa bayan na yon na dumalo sa nasabing lugar. Doon nakita nila Nuli ang napakagagandang mga manok na mga panabong sa lugar na yon. Nuli, malayong malayo ang mga panabong nating dala-dala kumpara sa mga yan Wika ni Danilo sa kanya. Hayaan mo lang, Danilo. Kung hindi kasi nawala ang mga lahing galing kay Omar, siguro magandang lahi ang dala-dala natin. Pero susubukan pa rin natin. Sagot naman ni Nuli, sabay balik ng kanyang tingin sa mga dayong may dalang mga manok. Nang magsimula na ang mga sultada, doon nakita nila Nuli ang napakalulupit ng galawan ng mga panlaban nitong mga manok. Bukod sa marami, klase-klase din ang mga nakikita nilang magagandang lahi ng mga tandang. Habang aliw na aliw sa panonood sila Manong Duming, sinabayan naman nila ito ng pagtagay ng tuba na siyang kanilang nakagawian. Hanggang sa dumating na sa puntong ang baryo na nila Nuli ang susunod na lalaban. Kaya napatayo noon sila Mang Carpio upang masilayan ang laban ng mga kasama nila. Par, Mang Pirsing, kayo na ho ang susunod na lalaban. Abiso ni Nuli dito. Kaya kaagad pinatadian ng mga bulang ang mga manok nito para ihanda na sa laban. Habang nakatingin si Nuli sa taong nagsasalita na mismong nangungulo sa pasabong, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya doon si Mang Mundo na ama ni Omar na kanyang kaibigan. Gusto man niya itong lapitan pero nahihiya siya. Sinipat-sipat din niya ang buong paligid sa pag-asang naroon din sila Omar. At makalipas ang mga minuto, sila Mang Pirsing na nga ang lalaban. Kaya kaagad itong pumagitna ng sabungan kung saan magharap ang mga panlaban nilang dala. Pagbitaw ng mga manok sa lupa, agad-agad naman itong nagsalpukan. Kitang-kita nila Nuli ang pangingibabaw ng pambato ni Mang Pirsing sa laban na yon. Kaya panay ang pagsisigaw nito dahil sa pinakitang galaw ng kanyang panabong. Pero makalipas lang ang ilang banggaan ng mga ito, napansin nilang biglang nabaliktad ang laban na yon. Bigla na lang kasi itong gumiwang-giwang at nangisay din. Ang manok pala ni Mang Pirsing ang napuruhan, kaya ganon ang sinapit nito sa labanan. Mang Pirsing, okay lang yan. May susunod pa naman Wika ni Guyo sa kanilang kasama. Hanggang sa kinuha na ni Mang Pirsing ang pangalawa niyang pambato. Pero maging ang pangalawa nitong pambato, hindi umubra sa mga manok ng kalaban niya. Dahil sa walang ni isa sa mga manok ni Mang Pirsing ang lumusot sa apat nitong dala
Kaya idiniklarang talo na ito at hindi na makakasali. Ang kalaban naman ni Mang Pirsing, dahil sa nanalo ito, mananatili ito sa ruweda at mag-aantay ito kung sino ang susunod na lumaban sa kanilang baryo. Dahil sa mga nangyari, itinuring ng mga sabungero sa lugar na mahihina ang mga manok sa lugar nila Noli. Dahil sa 4 na panlaban ng panig nila, walang ni isa ang nakalusot. Mang Pirsing, wala tayong magagawa dahil tadhana ang nagdadala sa atin. Pero hindi pa naman huli ang lahat eh. Lalaban pa kami. Wika ni Noli sa kanya upang mabawi ang matinding kalungkutan nito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi sumasandal sa galing ng mga panabong ang kanilang naging kalaban, kundi may mga karga ito bago sumali sa palarong yon. Maya-maya pa, habang nag-uusap-usap ang kanilang pangkat, may lumapit sa kanila na mga kalalakihan na sa tingin nila taga-lugar yon. Halatang mga bangag sa droga. Nang makalapit na ito sa kanila, hindi naman nila inaasahan na magsasabi ito ng masama sa kanilang pangkat. "Uy, nandito pala kayo ah. Di ba kayo yung tagal-tagal? Yung kinikilala ko no na may mabagsik na lahi ng mga panabo. Tama ba mga kasama?" "Oo, dati yun. Hindi na ngayon." "Dahil laos na sila." Kaya pala. Naubos ang ating mga pamusta dahil sa kanila. Sa kanila tayo pumusta eh. Akala naman natin may maibubuga. Alis na nga tayo. Wika nito sabay tawa sa kanilang harapan. Dahil sa mga sinabi ng kalalakihan, napatayo noon si Danilo. Pero biglang sumipol noon ang ermitanyo na nagpapahiwatig na wag silang gagawa ng gulo sa lugar. Maya-maya pa, dito na umalma ang kanilang pangkat. "Kilala niyo ba ang grupong yon?" Wika ni Noli sa mga kasama niya. "Hindi pare. Hayaan na natin yun. Mga walang magawa sa buhay yon." Sagot naman ng kanyang kaibigan. Makalipas ang mga minuto, dumating na nga sa puntong si Danilo na ang susunod na lalaban. Ang makakalaban pala nitong si Danilo ay ang grupo ng nakalaban ni Mang Pirsing. Nang makapasok na sila Noli at Danilo sa ruweda, bigla silang natigilan nang makarinig sila ng malakas na pagpito ng kamay at tinatawag ang kanilang mga pangalan. Nagsigaw ito at nanggagaling ito sa kabilang bahagi ng sabungan. Inilibot nila Noli kung sino ang taong yon ang kanilang mga paningin. Maya-maya pa, nakita niya si Omar na kumakaway-kaway sa kanya habang panay ang tawag nito sa kanila. Nakangiti ito na para bang napakasaya nito. Nang makita nila ito nila Noli, kumaway lang din naman sila at ngumiti. Dahil sa nasa loob sila ng ruweda, hindi nila ito magawang malapitan. Kaagad nang pumwesto si Danilo para ibitaw ang kanyang manok. Hindi basta-basta ang makakalaban nila dahil grupo ito ng kalaban ni Mang Pirsing. "Danilo, pananatilihing handa ka dahil may mutyang gabay ang kalaban natin. Hindi basta-basta ang laban na ito." Bulong ni Noli rito. "Walang problema ka Noli. Nakahanda na ang mga pangontra para dito." Sagot naman ni Danilo. Kaya pagbitaw ng kanyang manok,
Agad-agad naman itong sinunggaban ng kalaban. Pero laking gulat nila dahil unang salpukan pa lang, tumilapon kaagad yung kalabang tandang sa dingding ng ruweda. Dahil sa mga kaganapan, nagsimula ng mag-ingay ang panig ng baryo nila Nuli. Habang nagsalpukan ang mga panlaban, kitang-kita nila ang pagiging lamang ng manok ni Danilo sa labanan. Maya-maya pa, habang patuloy itong inatake ng pambato ni Danilo, kitang-kita nila ang pagtagos ng tari ng pambato ni Danilo sa liig ng kalaban. Pero kahit ganun na ang tinamo nitong sugat, nakapagtatakang nakakaya pa rin itong gumanti sa pambato ni Danilo. Dahil sa mga nangyari, napakunot ang mukha ng kalaban dahil alam nitong matatalo sila. Walang habas pa rin itong sinunggaban ng kanilang manok hanggang sa umabot na sa puntong napadapa na lang ito sa lupa ng mga oras na yon. Kaya idineklarang panalo na itong si Danilo. Hanggang sa masundan ito ng 3 pa sa mga pambato ng kalaban ni Mang Pirsing. At sa lumipas na mga oras, 4 sa mga manok nila Danilo ang nanalo lahat. Si Omar naman noon, nasipat nilang lumapit na ito sa grupo nila Nuli kung saan sila manong duming.